So meron po tayo ditong ginagawang isang Panasonic na upright freezer. Yan, so Panasonic po ito, inverter. Yan. So ang nangyari dito, katulad ito nung inayos natin nung nakaraan doon sa ating kaklase. So, hanggang ngayon nandun pa kasi hindi pa natin nabibilhan ng panibagong motor. So ganun din yung nangyari dito sa freezer na to. Ang nangyari ay natusok din ito ng kutsilyo. Ayan. So itong epoxy na to, ang naglagay niyan yung customer na natin, yung tatay ng customer natin. Ngayon, natusok, nilagyan ng epoxy, sumingaw yung refrigerant, natusok, nilagay ng epoxy, tapos ginamit. So parang pagkaka natin ay isang linggo o ilang araw ginamit, no? So yun, ginamit hanggang sa natuluyan po yung compressor natin. Ito yung compressor. Binaklas ko na to nung nakaraan dahil pinaandar natin to para masabi natin na hindi na talaga umaandar. So hindi na po umaandar tong compressor na to. Ang nangyayari sa kanya, syempre, ibig sabihin kapag ka ginamit mo, katulad ng lagi kong sinasabi, kapag ka ginamit mo yung freezer mo na natusok, tapos nilagyan mo na epoxy, yung compressor po ang masisira, ano? So kaya natin yan binaklas ito. Yan. So ito naman para doon naman sa ating mga kapwa technician. No, yung kanina, lagi kong sinasabi sa ating mga customer, wag po kayong gagamit ng matitilos na bagay. Ano? Kapag ka natusok, lagi ko din sinasabi, dapat bunutin agad. No? Wag na pong gamitin. Takpan ng tuyong basahan yung butas at wag na pong gamitin. Ano? Para ma-save po natin yung makina. No? Kung mapapansin nyo, ito yung kanyang pinaka-layer. Binaklas na natin at meron po tayo ditong nitrogen. Magpa-flashing po tayo. Doon sa ating mga kapwa technician, kapag halimbawa ganito yung mga issue, palit motor o convert to inverter, to non-inverter, dahil i-convert na po natin ito to non-inverter. Ibig sabihin yung ating compressor ay 134A na, ano? So ito po yung pampalit natin. Okay, pakita ko lang sa inyo. Yan. So 1/3 po yung papalit natin na compressor. Okay? Ngayon, syempre, yung R600 na nandito sa kanyang layer, dun sa kanyang condenser at sa kanyang capillary tube ay lilinisan natin, no? So halimbawa, kapag ka nagpalit tayo ng compressor na 134A, conversion po ang tawag, syempre, kailangan po talaga natin i-flush out lahat ng R600 na nandyan sa layer na yan. Bakit? Dahil masisira lamang din po ang ating compressor kapag hindi po natin na-flushing ng maayos. Ano? So ang tanong, pwede bang gumamit ng ibang pang-flashing? Halimbawa, dati sa totoo lang, nung wala pa tayong nitrogen ito, saka yung malaki na yon, wala pa tayo, ang ginagamit natin pang-flashing yung 134A, no? Na free yun mismo. Pwede naman talaga. Ang ginagawa ko, pa-flashing ko ng gas, yung lahat ipapalabas ko gamit yung gas ng ating Freon 134A, tapos sisigundahan ko siya ng liquid, no? Nasasaid naman talaga, nga lang hindi siya masyadong sigurado dahil yung ating 134A hindi naman ganun kalakas yung pressure. Ngayon, mas advisable po talaga natin na gumamit tayo ng nitrogen dahil ito po ay pure na talaga, hangin lang talaga yung papasok dito sa atin. Okay? Dito minsan sumasablay dito sa kanyang accumulator. So dahil nga ito ay ganyan ang design, syempre kapag nag-flashing tayo mula dito, so iikot yung ating gas, so mag-i-stack pa dito ng matagal, ano? So hindi pa agad-agad lalabas. Kaya kailangan talaga na mabusising proseso para hindi tayo magkaroon ng problema, ano? So ang gagawin natin, ipa-flashing muna natin to, tapos ibabalik ko dun.